Category 1, Typhoon Sisinlako. Halos naka-exit nito sa Northern Mariana Islands. At nasa subtropical zone nito, kaya unti-unti na rin itong nalulusaw. Pero pahina ito sa loob ng 48 oras. Buong bansa patuloy pa rin ang napakababang average ng pag-ulan, kaya clear skies at patuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Ilang kaulapan lamang sa silangan ng Northern Luzon at Mindanao ang iiral ngayong maghapon at patuloy na mataas ang alon sa silangang bahagi ng bansa. At muling paglala ng air pollution sa amin sa Caloocan, pumapalo na naman muli sa mahigit na 40 to 70 micrograms per cubic meter. Malamang epekto na naman ito ng masamang sunog o sunog na nagaganap pa rin sa Nabotas Landfill. Halos buong Metro Manila o NCR ay nakataas sa unhealthy air status ngayon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 18, 2026. Ang oras sa ating Boss Point may maga ay alas 11:26 na ng umaga. Amoy sunog ba sa inyong paligid na parang may nasusunog na basura or ano na naman ngayon, gulong, ganyan? Lalo na sa bandang likuran ninyo or ang direction kasi ay pa southwestward yung galaw ng amoy sunog nito. Well, hindi po kayo nagkakamali. Mukhang nagliliyab na naman yata dyan sa may bandang Nabotas Landfill natin, malapit dito sa amin sa Caloocan. Kaya mapapansin natin ang ating air quality na naman ay unhealthy status na naman. Pumapalo na naman ito sa mahigit 58 to 70 index. Ibig sabihin ay very unhealthy po tayo. So tingnan natin yung status ng ating air quality ha mga folks, dahil kaninang umaga ko pa naaamoy ang parang tila nasusunog na basura dito sa amin sa Caloocan. At nagrereklamo na nga yung mga kapitbahay namin, nag-uusap na rito at nagtatanong saan ba galing yun. So sabi ko po, posibleng yan na naman ay dyan sa Nabotas Landfill na naman. So, magmas po tayo ha, dahil hindi maganda yan at tuntuloy-tuloy po at nagdudulot po yan ng masamang sa mga kasugan. Yung kasamahan ko nga dito ay lumala po yung kanyang ubo at yung kanyang respiratory. So, pinagpahinga natin, nagpahinga muna siya dahil nga po sa inong isang araw pa sumasama na po yung kanyang paghinga at madalas siyang inuubo at hirap na pong nakakahinga. So, advice po natin ay kung mayroon tayong makakapag-supply tayo ng N95 na mask o face mask, magmask po tayo ha, dahil nasa level 3 po yung ating unhealthy sensitive groups. Ito po yung ang index ay nagpapagitan sa 101 to 150 index. Ang katumbas nito na particulate matter, kung titingnan niyo sa aking website, ay nasa 254 less or greater. Hindi nagle-less ng 55 micrograms per cubic meter in PM 2.5 matter. So very unsensitive groups po yan at usually yan po yung level ng ating pollution base sa aking actual na air quality sensor dito sa Caloocan. At mula pa nung kahapon ay fluctuate ang pagtaas ng sunog. At muna madaling araw, medyo kumalma ito. Ngayong umaga na naman ay tumitindi na naman ang sunog. Ayan o, mukhang lumalala na naman yata yung usok na nanggagaling sa landfill. So mapapansin po natin dito mga folks ay lumalala na naman yung ating air pollution. Ayan, makikita natin dito sa particulate matter, maabot na naman na mahigit sa 46.92. So hindi po maganda yan mga folks ha, at mukhang halos mag-iisang linggo na po tayo na ganito ang sitwasyon. Mula noong nag-peak ito noong April 30 na umabot nga po sa 315. Ito yung unang na-detect ng aking air quality sensor na meron nga pong nagliliyab dyan sa Nabotas
landfill. So, yan po ha, at makikita niyo po dito sa amin ay dito sa ating Lufthansa sensor monitoring. Ako lamang dito sa Metro Manila ang merong active na aparato. Pero internationally, makikita po niyo yan sa ibang mga world air pollution natin. Yan, makikita natin dito ay ang halos buong NCR ay nasa unhealthy condition na po tayo. Umaabot na po sa bandang Bataan. Hanggang dyan na sa halos umaabot na ng Olongapo at Angeles o Central Luzon ang lala ng Nabotas landfill. Kung patuloy pa rin ang paglala niyan. Makikita natin dito halos buong central ng Metro Manila o NCR ay halos lahat ay unhealthy conditions na po. Hindi lamang dito sa amin sa Caloocan. Since kami sa Caloocan ang may pinakamalapit na location dito sa may bandang Nabotas landfill, asahan na natin ang patuloy na paglala ng air pollution sa paligid ng Caloocan, Valenzuela, maging sa Bulacan po. Maabot yan sa bandang Barangay 172, dyan sa may bandang Caloocan North. Yan. At umaabot na rin sa San Jose del Monte, Bulacan, Santa Maria, Balagtas, Bukawi. Yan, umaabot niyan sa Bulacan ang lala ng ating air pollution. Sa Katimugan naman, well, halos buong Metro Manila nga po, San Juan hanggang Pasay City, Parañaque, at umaabot na rin sa bandang Las Piñas, Muntinlupa, at umaabot na rin ng iba sa bandang Binyan, Laguna at Santa Rosa ang lala ng pollution na ito. At malamang nagmumula yan sa Nabotas landfill. So kitang-kita naman po natin ang sitwasyon. So magmas po tayo dahil halos buong paligid natin sa Metro Manila ay sobrang unhealthy po ang ating air quality. So malinaw po yan mga folks na hindi magandang ating paligid. Magmas po tayo dahil nakakasama talaga yan sa ating respiratory kapag nalalanghap natin ang carbon monoxide na nanggagaling sa isang sunog po. Siyempre dito sa amin sa Caloocan hanggang bandang Quezon City ay mas lalo magmas po tayo dahil tayo po ay mas malapit sa Nabotas landfill po. Yan. Kumakalat na rin, nakarang linggo pa kumakalat na sa satellite imagery yung usok, yung plume ng usok na yun na nanggagaling sa Nabotas. Umaariba na yan dito sa paligid na ito sa bandang paligid ng Manila Bay. Kaya umaabot na rin sa bandang Bataan ang pollution na yan. Ayan, umaabot na rin sa bandang Origani, Hermosa, hanggang Balanga. Yan. So, magmas po tayo maging sa bandang Bataan. Umaabot na po dyan yung sama ng pollution. At malamang aabot pa yan sa ilang bahagi ng Zambales, Angeles City o San Fernando, Pampanga, hanggang sa ilang bahagi pa rin ng Nueva Ecija, hanggang San Miguel, Bulacan po. Magmas po tayo mga folks dahil grabe po ang ating unhealthy air pollution. Ayun, no? Grabe po. So sana magawa na po ng paraan na maibsan na po yung nangyayaring sunog dyan. Kasi nga po napakababa ng ating bumababa po yung ating humidity, lalo na bandang hapon po. So, bakit po ganon ang sunod-sunod o hindi maapula ang sunog na yan sa Nabotas? Kung naalala nyo po, mga folks, ay nagre-report tayo sa ating outside humidity. Bumababa po yung ating outside humidity. So, ibig sabihin, tumataas po yung ating CBI, fire danger. Ngayon, mababa siya, low at 5.4%. Mga bandang hapon, tumataas yan. Anong ebidensya natin yan? Meron po tayong data nito sa ating air quality monitoring. Ito, gamitin natin yung indoor natin na temperature and hygrometer. Tatlo-tatlo yung ating hygrometer sensor para at least namomonitor natin na kung magtutugma o nagtatali po yung mga reading. So sa temperature humidity graphs, makikita nyo po yan sa aking website mga folks. Mapapansin nyo po ay pangabandang hapon o gabi, bumababa po yung mga hapon, bandang hapon, nagiging dry po tayo. Ayun o, kahapon, bandang isang araw, April 17. So kahapon po ito, bumababa yan sa 42%. Ibig sabihin, sobrang dry po yan. Kapag ganyan po kababa o dry ang ating air, ay tumataas naman ang combustion ng sunog o yung pagkalat ng apoy, bumibilis po yan lalo. And then, bandang mga gabi hanggang madaling araw, pumapalo na mga below 70% yung outside humidity.
Dito, medyo bababa ng konti yung fire combustion. And then, kaninang umaga, bumababa na naman po yung ating humidity, 56%. Nagiging dry na naman tayo. So, paano po yung naging pattern niya? Kung titingnan natin in 7 days, mapapansin nyo po, yan, antayin natin mag-load. Kasi sobrang dami po niyan, more than 500,000 na po yung data points natin dyan. Dahil rekta na po sa aking aparato yung recordings nito. So, mapapansin nyo po, ito po yung outside, indoor temperature namin. Makita nyo po, grabe ang ating temperatura. Oh. Ngayong umaga, tignan natin kung tataas pa yan. Ngayon, nasa around 33 degrees Celsius, 32 to 33. Hindi pa malala, pero bandang hapon po yan, lalala yan. Typically, mga alas 2, alas 3, nagha-high peak po yung ating outside at inside temperature. So, sa ating outside humidity, mapapansin nyo po, since nung nakarang linggo ay bumababa po o fluctuating na po yung ating pagbaba ng ating humidity. Yan, dry po. Papapansin natin, ito yung araw na to medyo nagloko yung aking aparato, so nag-reset pa tayo. Pero malinaw na mababa pa rin ang reading, 35%. Sobrang dry po niyan mga folks. So, maging kahapon, sobrang dry din. Maliwanag niyan kapag ganyan po ang sitwasyon, yung ating combustion, yung ating CBI index tumataas naman yan. Nagmo-moderate po yan at minsan nagha-high. Kapag ganyan po nangyayari, yung bilis ng kalat ng apoy, kahit maghagis lang kayo ng upos ng sigarilyo sa isang tapunan ng basura o landfill, biglang nagliliyab din kaagad yan, nagsisilab. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa paligid po ng Nabotas landfill, kung maaari, iwasan po muna natin maghagis ng kahit upos lang ng sigarilyo. Kasi po, kahit upos lamang ng sigarilyo yan, hindi totally napapatay, biglang nagkakalat ng apoy yan, biglang nagsisilab yan, lalo na't bumababa po ang ating outside humidity. Ilang beses na natin pinapaliwanag yan. Kaya dahil po dyan ay nagliliyab uli o kumakalat muli yung apoy, nagdudulot na naman ng mas makapal na usok na nagdudulot ng mas malalang pollution o air pollution sa atin. Kaya ito, masama na naman ang ating air quality at pinakita ko sa inyo kanina, yung ating ginagamit na international air quality sa ginagamit natin, which is participant po kasi tayo. May aparato kasi tayo, so participant din tayo. At ginagamit siya ng mga ibang ng mga ibang air quality companies yung ating data. Papakita ko sa inyo yung ebidensya. Yan, example na lamang po nito. Hindi po sa akin tong website na ito. Ito ay sa air quality sa ibang bansa. Makikita mo po at meron din dito nakalitaw ang aking aparato sa Caloocan. Ayan sa Caloocan. Ako lamang ang merong aktibong aparato. Yan. So makikita nyo po yung pinaka-status. Kung i-click nyo po yung data, ayan po ang lumalabas. Pati yung temperatura natin na ginagamit, nare-record yan. Dahil yung aking air quality sensor, may kasama yan na temperature and hygrometer sensor. Kaya pati yung data niyan ay nakukuha nila. Yan, nasa 131 yung ACI index nito. Yan, 48 micrograms per cubic meter. Very poor po o very unhealthy po ang status niyan. Yan. Hindi naman hazardous ang indication dito. Sa iba, hazardous siya. So, medyo may problema. Malamang, indoor nila nilagay yun. Kapag kayo maglalagay ng air quality sensor, huwag nyo po ilalagay sa loob ng inyong bahay dahil nagdodoble po yung reading niyan. Hindi siya accurate. Dapat ang inyong air quality sensor, nasa labas yan, outdoor, kapag outdoor po ang kailangan nating ma-measurement. Para sa mas accurate reading, kailangan yung aparato ninyo nasa labas po ng bahay. Outdoor siya ilalagay. Kasi pag sa loob po, dumodoble yung reading niya. So, hindi na siya accurate. Ang nagiging reading tuloy, nagiging hazardous o severe. Imbis na dapat unhealthy lamang or poor. Ganon. Yan. So, yan po. Since yung aking sensor, yung pinaka air quality particle sensor ay nasa labas yan ng aming location, mas accurate po ang nare-read yan. At eksakto yung nare-read niya na air pollution. So, 131, tama naman po ito. Now, sa 131 po yung ACI level. US reading po ito So, yan po yung malinaw na mayroong mga iba gumagamit ng ating data mula dito sa amin sa Caloocan. Ayan, 131 po yung reading sa kanila. Yan. So, malinaw po yan. In last 24-hour trend, nagpa-fluctuate po lagi yung air quality. So, malinaw naman po na hindi maganda ang ating air quality. So, sa buong Metro Manila, ganyan din na pinapakita.
na halos unhealthy talaga ang buong Metro Manila dahil nga po sa lumalalang usok na nirelease nitong nabotas sa landfill na to. Yan o. So, ganun po. Magmask po tayo mga poksat. Hindi po maganda yung ating air quality ngayon at magawan sana ng paraan yan para maapula po. Yan. So, balik tayo sa lagay ng panahon muna at yung ating satellite imagery, ating Doppler radar, sorry, wala naman tayo nakikita na water vapor at lightning strike so far. So, diretso agad tayo sa ating current conditions. Overcast, gloomy pa rin tayo at haze ang ating paligid. Very obvious naman po at kitang-kita rin sa ating live CCTV snapshots na haze ang paligid pero patuloy na maaraw at mainit ang panahon natin na mamayang pa pong hapon ang mas matindi pa ang ating magiging init na mararamdaman. Yan. Medyo windy rin sa amin sa Caloocan at makikita southern po ang location ng hangin. So mostly ang usok na manggagaling sa Nabotas landfill ay malamang northeast ang magiging direksyon niyan. Kung mga southwest o south po ang direksyon ng hangin. Sa lowest temperature na naitala na weather station, kaninang 4:52 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas ang 34.8 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 3:45 PM. Ibig sabihin, mataas ang aming heat index at 46.4 degrees Celsius. Yan, kahapon. So, diretso agad tayo sa ating almanac. Tingnan natin yung init factor natin. Ayan, as of 11:24 AM, nasa 42.4 degrees Celsius na po yung aming init factor. So, mataas pa rin, nangunguna pa rin kami sa Caloocan na may pinakamatinding heat index. Pero sa forecast, around 39 degrees Celsius lang daw ang heat index at 56% outside humidity. So, aabot daw ng 40 degrees Celsius ngayong alauna. Dire-diretso daw yan hanggang alas 3 ng hapon. Well, medyo mataas nga. Yan. At patuloy pa rin ang pagtaas yan ayon dun sa forecast. Tingnan natin yung temperature. Yung temperature, mainit din. Yung outside humidity, well, mataas din daw. Yan. Pero malinaw naman po dito na grabe ang ating heat index. Mula sa init factor ni Pag-asa kahapon, huling record nila, nangunguna pa rin, nangunguna ang Butuan City na may 44 degrees Celsius na init factor. So, nangunguna pa rin kami sa Caloocan na nasa 46 degrees Celsius. Sa ibang bahagi naman, since medyo hindi pa ganun kalala ang Tuguegarao, diretso agad tayo sa may bandang Dagupan sa Pangasinan, 41.9 degrees Celsius o 42 degrees Celsius daw ang kasalukuyan nilang forecast ng heat index at inaasahang manatili ito sa pinakamataas ngayong araw hanggang ngayong tanghali, 12 o'clock. So, pinakamainit na ngayon sa kanila. Sa Central Luzon naman sa Tarlac, double check din natin. Yan, nasa 40 degrees Celsius pero aabot do ito ng 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So, mas mainit pa rin kayo sa bandang Central Luzon, iwasan nating magbibilad po dahil kayo po ang may pinaka matindi ang init factor. Yan. Dito naman sa bahagi ng Batangas, yan, mapapansin natin sa Batangas, nasa extreme caution pa rin tayo at 40 degrees Celsius. Pero aabot ito ng 41 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alauna ng hapon. So, mainit-init na rin kayo sa may bahagi ng sa bandang Batangas. Dito naman sa Occidental Mindoro ay nasa 35 degrees Celsius. Mukhang hindi naman naabot ng 40 degrees Celsius. So, ibig sabihin lamang ang bandang Batangas hanggang Central Luzon at bandang Dagupan ang may pinakamainit na heat index tayo, ha? So, maring kasama ang Metro Manila. So, magmask po tayo. Kasabay ng magmask, magpayong din at iwasan natin ma-dehydrate dahil matindi po ang ating init factor. So, uminom na maraming tubig. Iwasan po ang ma-dehydrate po mga puksa dahil under danger po ang reading ng aking aparato sa Caloocan mismo. So, grabe po ang ating init na nararamdaman. Lalo na mga bandang hapon po, ha. So, delikado po masyado ang maglalabas. Pero sa mga manggagawa natin, kailangan po nating magpayong at uminom na maraming tubig para maiwasan nga po ang heat stroke o muscle cramps dulot po ng ganyang tinding init. Sa peak systems naman ng past 24 hours, nangunguna ang Tuguegarao sa may pinakamainit na temperatura at 36.8 degrees Celsius. Grabe, nangunguna pa rin ang Tuguegarao sa pagdating sa tinding outside air temperature. Halos pumapangatlo lang yata kami at 34.8 degrees Celsius kahapon. Sa lowest temperature naman sa Baguio at 15.9 degrees Celsius, walang naitalang pag-ulan.
Pero sa Guian East and Samar naman, nakatotal sila ng average maximum sustained wind of 18 kilometers per hour. Sa Guian East and Samar, usually bandang silangan pa rin naman sa ang medyo mabugso ang hangin. Minsan sa Palawan. Wala pa rin kaming naitala na kahit isang ulan sa Caloocan, so diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo nagdadry na naman dahan-dahan at 69%. Bumaba ito ng 2% since last hour. Alanganing thunderstormy tayo at 1,008 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour, so medyo gloomy po yan just in case. High tide po tayo ngayon at maximum peak, so mataas po ang sea level natin, naabot yan hanggang 1 meter po. So ingat po, lalo na sa silangang bahagi ng bansa na inaasahan natin na medyo maalon pa rin tayo na aabot ng at least 1 meter ang taas to 1.5 meter ang taas ng alon. Ingat po, lalo na sa mga malilit na mangingisda. At since Sabado naman, siguro yung mga maliligo, ingat at alalay na lang po, lalo na sa mga chikiting natin, kasabay ng matinding sikat ng araw. So maglagay po kayo ng sun screen dahil matindi pong sikat ng araw natin na index solar of level 6 at 589 watts per cubic meter ang taas niyan. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at lulubog po ito mamayang 6:10 PM. At nanatili pa rin tayong waxing crescent at 1% illuminated, so new moon pa rin tayo. So wag muna natin i-report yan. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo. Dito ay magiging overcast po tayo. Medyo gloomy daw. So may 3% na chance na pag-ulan. Sobrang liit lamang ng pagkakataon na yan dahil halos dry nga po tayo sa Metro Manila. Bukas ng Linggo ay magiging cloudy daw bandang hapon daw. Chance na pag-ulan 3% daw. So napakaliit lang o below average ang chance natin na ulanin. Swertihan na lamang kung pumasok yan. Sa lawas ng presyo expected, maglalaro between 34 to 35 degrees Celsius and lawas ng presyo expected, 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imaging. Makikita po natin dito halos clear skies po tayo. So, activate natin yung TRM. Halos wala tayong kaulapan sa buong bansa. Ito po yung pinaka true color satellite natin, ang Himawari. Halos walang kaulapan na makikita tayo matatanaw sa halos buong bansa. May mga ilang kaulapan lamang dito sa bahagi ng bandang Cagayan Valley sa may bandang Silangan hanggang bandang Polillo Islands at ilang kaulapan lang din sa bandang Zamboanga Peninsula at bandang Sorsogon or bandang Cotabato at Sultan Kudarat area. Yan, At ilang bahagi pa rin ng Davao Occidental area na medyo may mga pag-cloudy dyan. So kung i-activate natin ang rainbow color, halos ang ilang bahagi lamang ng Mindanao, typically ang Sorsogon area na may mga partly cloudy to some mostly cloudy tayo. So swertehan lang na medyo uulanin, walang magiging problema kung ulanin kayo dyan, mag-isa sa Zamboanga Peninsula. Pero generally, ang buong Mindanao ay patuloy na clear skies din, maaraw at mainit din at kasabay ng hot humid na panahon. Ganon din sa buong Visayas, ay magiging maaliwalas at clear skies din tayo, so asahan din natin ng hot humid na panahon. Maaraw sa maghapon at maalinsangan din. Ganon din sa buong Southern Luzon, kabilang na ang buong Calabarzon area, Metro Manila hanggang sa extreme Northern Luzon. Gaya nating sinasabi, dito sa bahati pa rin ng Cagayan Valley sa Isabela at bandang Kasiguran Aurora, paligid nito hanggang Polillo, medyo partly cloudy dito sa mostly cloudy ang iiral sa atin dyan. So medyo magkakaroon kayo ng medyo makulimlim, pero generally ay maaraw at mainit pa rin ang magiging panahon natin. So patuloy pa rin ang dry air sa bahagi nito ng Northeastern Luzon o yung ating subtropical ridge ay patuloy pa rin ang pag-iral nito dahil yung presensya naman kasi ng bagyo ay napakalayo at tuloy-tuloy palabas na ito ng ating domain. Yan, ito po yung subtropical ridge at patuloy pa rin yung daloy ng ating easterly trade wind. Kaya patuloy pa rin tayo magiging maaraw at malinsangan na panahon sa halos buong bansa. Yan, ito naman yung kasalukuyang posisyon, yung bagyong si Sinlaku. Ayan, nagkakaroon na ng horizontal shear sa kanya at dahil sasalubong na siya sa pinaka-subtropical location, binabagtas na nito yung pinaka-dry air dito na medyo malamig na, unti-unting pinapahina na nito ang sirkulasyon ni bagyong Sinlaku. Ayun, nako-compress na siya nung dry air dito sa Hilaga. Kaya napipiga, unti-unti na siyang pinipiga nung high pressure area sa Hilaga at unti-unti na rin binabawasan o pinapahina nito yung surge ng hangin sa kanya. Pero nagagawa pa rin niya makapaghigop ng water moisture sa ibaba kung saan dinaanan nito ang buong Northern Mariana Islands. At least medyo ligtas na po ang buong Northern Mariana Islands. Makakaranas pa rin sila ng mabugsong hangin dyan sa dulong bahagi ng Northern Mariana Islands. At magkakaroon pa rin mga ilang mga
storm surge. Pero sa Pilipinas, kaya na ating inasahan, patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mainit na panahon. Tuloy-tuloy lamang yan mga folks. Wala tayong masyadong magiging komento dahil halos wala nga pong kaulapan o wala tayong nakikita na anumang makapal na kaulapan sa buong Pilipinas. Malimitan o maliitan lamang na magkaroon ng kaulapan. Sa binanggit natin sa Mindanao at bandang Cagayan Valley, ay maliitan lang din ang mga posibleng mga light to some moderate rain showers lang dyan at localized thunderstorms. Siguro bandang hapon o gabi o madaling araw, magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms by under means of forecast na lamang po ito. So, swertihan na lamang kung medyo ulanin tayo mga folks. Pero generally, halos wala tayong inaasahan na magiging malawakang ulan po. Napakaliit, napakabelow lamang ang average rainfall natin dahil base sa water vapor, halos wala tayong gaanong water vapor dito sa buong bahagi ng Luzon ng Visayas. May mga ilang light to moderate lamang na water vapor sa mema ng Mindanao. Kaya may mga tsansa pa rin na ulanin ang bahagi nga po ng Sorsogen kasama na ang General Santos, Sultan Kudarat, yan, maging sa Cotabato, ilang bahagi pa rin ng Davao Occidental area at Zamboangas del Sur area. So, yun lamang po yung pinaka-analysis natin. Wala tayong masyadong concern sa malawaka o matitinding pag-ulan. So, silipin naman natin yung status ni Bagyong Sinlaco at mula sa kanya tropical cyclone track combination, patuloy pa rin siyang kumikilos pa hilagang silangan. Ayan. Pero nasa dulong-dulo na po ito o sa atin sa Pilipinas, kung susukatin natin yung pinaka-boundary ay nasa may bandang Batanes na po yung pinaka-position line nito. Yan. So, susukatin natin yan. Since hindi updated yung ating TC sector, diretso tayo sa ating backup na TC sector. Ito po yung hindi nagfe-fail. Ayan, tuloy-tuloy po yung updated niya as of 8 o'clock AM. Ang location niya, kung gagamitin natin ng ruler, ang reference point natin ay ang Itbayat Batanes. Nasa layong nasa 2,547 km na po ito. Northeast na ito halos ng Itbayat Batanes. So, napakalayo na talaga niya. Pero nasa loob pa rin kasi siya ng ating domain, kaya manatili pa rin natin siyang binibigyan ng atensyon pa. Antayin natin na lumagpas na talaga yan sa pinaka-domain, tsaka na lang natin tatapusin yung ating update monitoring kay Sinlaco. Although wala na po talaga yung concern sa bansa natin. Dahil pahilangan silangan na po yung kilos nito at narating mabilis at around 4.5 kilometers an hour yung kilos niyan, pahilagang silangan na po yung kilos niya. Under typhoon category pa rin po yan dahil ang maximum sustained wind niya ay nasa 120 km per hour, malapit sa gitna at bugsong 156 km per hour. Center air pressure niya 979 hectopascals. So malakas-lakas pa rin siya na bagyo kahit papano, under category 1 typhoon category na. So inasa natin na hihina yan, magsisibir tropical storm yan sa loob ng 24 oras na. Yan. At tuloy-tuloy yan within 24 hours po. Yan. Ito po yung pinaka-floating sat niya. So nakikita natin, subtropical position na siya. At makikita nga po natin dito sa loob po ng 48-hour period, babagsak na ito sa severe tropical storm na or probably within 2 to 3 days. Yan. Bababa na raw yan sa severe tropical storm and then unti-unti nang hihina yan sa loob ng 5 araw into tropical storm to tropical depression in 5 days or 6 days. So, mga next week pa po yan, tuluyang hihina. Kasi mabagal po yung pagkilos niya. Pero, maaari pa rin mag-update yan time to time sa loob ng 48 oras dahil nasa subtropical zone na po siya. Yan. So, makukonsidering na to paglabas dito sa pinaka-domain natin, subtropical storm na yan. So, yun po yung ating i-update ngayon kay Bagyong Sinlaco. At wala naman tayo masyadong concern sa Pilipinas dahil patuloy pa rin tayo makakaranas ng maaraw at mainit at kasabay ng maalinsangang panahon pa rin mga folks. At dahil wala naman po tayong inaasahan na maaring may susunod pa kay Sinlaco dahil babalik na naman sa paglakas ng ating easterly trade wind matapos na lumayo ng husto itong si Sinlaco by April 19 to 23. Yan. Paglayo niyan ay babalik muli sa paglakas ng ating mainit na easterly trade wind na naman. Yan. So, dito pa lamang, unti-unti na natin mararamdaman ang pagpasok po ng El Nino po. Yan. Sa mga susunod na buwan. At dahil wala naman tayong expected na may susunod dito kay Sinlaco, diretso agad tayo sa ating ulat din doon.
Yan, mukhang may minor earthquake tayo ha, kaninang 7:25 o 24 ng umaga. So probably siguro magnitude 3.8 yan to magnitude 4. Tingnan natin kung aabot ng magnitude 4 plus yan. Pero after nyan, wala namang sumunod na malakas o wala tayong nadedetect na malakas-lakas na mga pagyanig so far. So diretso agad tayo sa data feed ni PBox at kung titingnan po natin sa data feed ni PBox as of ngayong umaga, wala naman tayong na-detect na magnitude 4. So probably kaninang 7:25. Double check natin dito, 7:25. Wala siyang 7:25 dito. So, mukhang walang recorded itong CP box. Wala tayong idea kung bakit. Wala, oh. So, walang latest data. Pero mayroon tayong na-detect. So, siguro, mas malapit yan sa amin sa Caloocan. Pero dapat, mga 7:25 AM dapat yan, So, walang na-detect si PBox. So, hindi lang niya naisama. So, wala tayong idea dahil wala siyang alas 7 na na-recorded dito, oh. Wala. Hindi siguro napansin. Pero meron po tayong reading. Yan. Double check natin sa real-time world seismic monitoring. Baka meron. Malapit sa Pilipinas. Double check natin. Baka Sulawesi ito. Tingnan natin. 7:21. Ayan, oh. Ayan. Malamang sa Sulawesi, Indonesia nang galing ito. Nagkaroon lang siguro ng Rayleigh waves na umabot dito sa amin, sa Caloocan na na-detect. Kaya siguro hindi na-registered kay PBox. Malamang lumalabas, teleseismic siya. Kaya hindi ini-consider. So mukhang sa Sulawesi, Indonesia po ito. Ito po yung epicenter niya sa Minahasa, Sulawesi, Indonesia. Oras sa Pilipinas yan, 7:21 AM. So nag-arrive sa amin sa Caloocan, 7:25 na. So mukhang sa Sulawesi, Indonesia po ito na-detect. Yan. So maliwanag naman yan mga folks at malayo yan sa alos, malayo naman yan sa bansa. Bandang Indonesian zone siya, pero wag natin baliwalain mga folks. Tingnan natin kung nakataas ang tsunami alert dyan sa area na yan. Mukhang wala namang naka-indicate. No current tsunami assessment, no current detection ng tsunami information. So wala pong nakataas, so good news naman yan mga folks. So since wala naman, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para mabilang natin yung total earthquake natin ngayong araw for the month of April. Yan, for the month of April tayo. Oops, mukhang hindi nag-load yung April. So mukhang may problema ang ating monitoring for month of April. Yan, mukhang hindi nag-load yung April, so hindi natin mabilang. Hindi natin mabilang ngayon. So no idea tayo bakit. Technicality na lang to. Antayin na natin mag-refresh uli yung ating yung ating data. Yan. Mukhang walang data yung April. So, hindi pa siguro nag-register o hindi pa na-recalculate ng ating web page. Pero kahapon, nasa mahigit 570 yung total earthquake ng kahapon. So, expect natin na aabot na siguro yan ng mga around 600 total earthquakes, mga folks. Wala tayong latest data na lumalabas dito. So, hindi tayo makapag-count ng bilang, ha? So, medyo paumanhin muna mga folks. Mag-update tayo uli niyan bukas siguro or bukas na lamang pag nag-update tayo ng report. Hopefully, okay na po yung bilang natin sa total earthquakes kasama na ngayong araw. So tingnan natin yung ating mga dam levels. Halos umaabot na po sa pinaka-rule curve elevation itong si Angat Dam, ha. So malinaw na patuloy ang pagbaba nito, ha. From 188 ay 189.66 meters na lamang po siya. Malaki pa rin ang kukonsumo sa kanya na 0.51 meters. Hindi po maganda yan mga folks, ha, dahil patuloy pa rin ang pagbaba ng water reserve ni Angat Dam po. Mukhang siya ngayon ang ginagamit ng husto sa bahagi ng Luzon. So, kung hindi titigil ang pagbaba niyan at within 0.51 meters, siguro mga next week posible umabot na sa pinaka-critical level. Baka mag-critical level na rin yan o mag-water level critical reach na siya. Kahapon, 190.17. Ngayon, 189.66 meters na lamang po. So, sa loob ng 24 oras, 0.51 meters ang lagi nitong nakukonsumo. So, halos kalahating metro palagi.
ang nababawa sa kanya araw-araw. Ang laki po ng konsumo niyan. Hindi po yun maganda mga folks. At kung hindi po tayo medyo magtitipid sa supply, asahan natin baka this coming week pa lamang ay mag-critical level na po si Angat Dam. Hindi po maganda yan ha. Ayan ha, patuloy pa rin ang pagbaba niya mga folks. Nag-stagnant lang siya nung kahapon at ngayong araw ay stagnant lang din siya. Well, tingnan natin baka tuluyan na namang bumaba po yan. So, at least may idea tayo na patuloy ang pagbaba ng water level ni Angat Dam. Konting tipid o konting control lamang sa pagkonsumo ng tubig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, April 18, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 18, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected natin na tuloy-tuloy po ang ating alinsangan. At kasabay ng mas mapulusyong hangin, magmas po tayo mga folks dahil delikado sa ating baga ang nalalanghap ang sunog na nanggagaling sa Nabotas field. Yan, landfill. So, delikado po ha, magmas po tayo mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.